Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nais ko pong ipanalangin niyo po ako ngayon dahil meron tayong tatalakayin na isang bagay na bihirang-bihira kong talakayin. Hindi ko naman sinasabi na eksperto tayo dito, no? Pero sinubukan ko pong gawin ang lahat ng makakaya ko para mag-research tungkol dito. At naniniwala po ako na meron itong kinalaman sa mga prophecy, sa mga end-time events. At hindi maitatanggi na malaki ang impluwensya nitong ating paksa ngayon sa kulturang ginagalawan natin ngayon sa mundo. So ang pag-uusapan natin is about Babylon, Artificial Intelligence or AI, at syempre prophecy. At marami po akong sasabihin sa inyo tungkol sa AI. Diyan lang po kayo. Siguro, narinig nyo na po yung tungkol sa sinasabi nilang Pax Silica. Well, ako lately ko lang nadinig ito, to be honest. Pero nung unang beses ko pong marinig itong Pax Silica, merong isang bagay na pumasok sa isip ko way back nung ako'y nag-aaral pa ng high school sa aming history class. Kung natatandaan ninyo yung tinatawag sa history na Pax Romana o Pax o Roman Peace, yung Pax Romana, di ba? Nadidinig natin yan sa mga world history class eh. Itong Pax Romana or in English, Roman Peace, yan po ay isang mahabang panahon, humigit kumulang 200 years na panahon ng kapayapaan, katatagan, kaunlaran sa kabuuan ng Imperyong Romano. Then after many decades, ang madidinig natin ngayon ay yung madalas na sinasabi ng mga world leaders na peace through strength. Kapayapaan naman yan sa pamamagitan ng lakas. Peace through strength. Kung saan ginagamit ng mga malalakas na bansa yung kanilang puwersa para magkaroon ng kapayapaan o katatagan sa mundo o at least doon sa region na kanilang nasasakupan. At ngayon naman, meron na naman tayong tinatawag na Pax Silica. Ano naman ito? Well, ang ibig sabihin nito ay kapayapaan at kaayusan naman batay sa silicon. Pax Silica, silicon, kapayapaan sa pamamagitan ng silicon. At itong silicon na ito, microchip po ang tinutukoy dyan. It involves about semiconductor, microchip, critical minerals, at artificial intelligence or AI. Ibig ko bang sabihin napakaraming naiisip ng mundo kung paanong magkaisa ang lahat ng mga bansa. Pero napansin nyo, minsan hindi nila naisip na bigyang daan ang kapayapaan ni Kristo. Diba? Napansin nyo, napakaraming kapayapaan na naiisip ng mundo. Pero yung kapayapaan sa Ebanghelyo, that is the true peace o tunay na kapayapaan, basura sa kanila yon. At hindi naman yun nakakapagtaka dahil ang sabi nga sa Biblia, sa unang Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na naliligtas. Yun naman pala, kamangmangan kasi sa kanila yun kabobohan sa kanila yun mga kababayan. Pagtatawanan ka pa kapag pinapangaral mo yun Ngayon, bigyan ko lang kayo ng konting background kung ano ba itong Pax Silica. Ang pagkakaalam ko, nabanggit to ni BBM sa kanyang sona Pakinggan natin siya, no? Strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. So ano ba itong Pax Silica? Ang Pax Silica, ito
Ito po ay isang global project na pinangungunahan ng Amerika kung saan ang katatagan at kinabukasan ng mundo ay nakasalalay sa teknolohiyang pinapakilos ng computer, ng internet at ng AI. In short, mundo na nakasalig sa AI. Sa ngayon kasi karamihan ng mga bansa at mga malalaking companies like Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, lahat po yan ay nakadepende sa bansang Taiwan. 60% ng mga microchips sa buong mundo ay galing sa Taiwan at 90% ng mga advanced or cutting-edge microchips sa mundo ay galing din sa Taiwan. Although meron ding ibang mga bansa na gumagawa ng microchip like South Korea, US, Netherlands, Japan, pero malaking bulto talaga ay galing sa Taiwan. So, ang gusto ng US, padamihin yung mga pagawaan ng microchip at mga semiconductor sa mundo para syempre hindi lang tayo nakasentro sa isang bansa. So nasaan ang AI dito? Ang AI po laging gutom yan sa microchip. Yan ang nagpapalakas sa AI, microchip. Kaya kung dadami yung mga factory ng microchip sa mundo, talagang mapapalakas ang AI. At syempre kung may AI, meron din tayong tinatawag na mga AI data centers. Ano naman itong mga AI data centers? Ito naman po yung mga malalaking facilities na pag pumasok ka dyan ay punong-puno na mga servers tsaka mga computers. Kumbaga ito po yung nagsisilbing utak kung saan ini-store, pinapagana, pinag-aaralan, ini-imbak lahat-lahat na mga impormasyon ng isang AI. Kumbaga ito yung bangko ng lahat ng mga impormasyon na meron ng isang AI. Ngayon, dito sa ating mundo, meron tayong 24 countries sa pangunguna ng US na pumirma na po dyan sa tinatawag na Pax Silica. Ibig sabihin, willing itong mga bansang ito na magtayo ng mga data centers, mga AI factories sa mismong mga teritoryo nila. At luckily, kasama ang Pilipinas dyan. Yun nga lang, maraming tutol. Bakit kanyo? Kasi alam nyo, hindi naman biro ang pagtatayo ng mga ganyang facilities, mga kababayan. Una, pag tinayo sa Pilipinas yan, hindi naman Pilipinas ang may-ari niyan. US pa rin naman. Kumbaga ang Pilipinas ginawa lang na pwestuhan. At pangalawa, napakalaki po ng lupang kakainin niyan para makapagpatayo niyan. Dito sa Pilipinas, balak nilang itayo ang pinakamalaking data center sa buong Southeast Asia. At ang sabi sa balita, kakain daw ito ng 1,619 hectares. Biruin nyo, napakalaki nun. 1,600 hectares. Katumbas na po yun ng 2,200 na football field. Pwede mo nang pagkasyahin doon ang 400 Araneta Coliseum sa laki. At plano po nilang itayo yan dito sa probinsya ng Tarlac. Yes, maraming trabaho ang mabubuo sa pagpapatayo niyan, mostly construction jobs. At talagang magiging sikat talaga ang Pilipinas sa mundo. Pero ang problema kapag nagawa na yan, bakit kanyo? Kasi yung kuryente niyan, alam nyo ba kung gaano kalaki yung kuryente na ikukonsumo ng isang data center? Sa isang araw lang? Sa isang araw lang it will consume 72 million kilowatt hours kada araw. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang 72 million kilowatt hours? Katumbas lang naman po yan ng 60% ng kuryente ng buong Luzon. Mas malaki pa yan sa kuryente ng Metro Manila. So saan mo naman kukunin yung ganong kalaking kuryente? Kapag kinuha yan sa kuryente natin, talagang mamumulubi tayo sa kuryente, baka madalas ang brownout. Pero ang alam ko kasi dyan, magpapatayo sila ng 3 malalaking coal-fired power plants at saka 2 nuclear plants para matustusan yung kuryente niyan. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga napapabalita na parang i-revive nila yung nuclear plants dito sa Pilipinas. So, posibleng doon kunin yung power na iko-consume niyan. Kaso nga mo, ang problema naman is yung tubig. Kasi, kukonsumo yan ng nasa 130 million liters ng tubig kada araw. Hindi kada buwan yun, kada araw. 130 million liters ng tubig kada araw. Yun po ay tubig na ng 600,000 bahay sa buong Pilipinas. Kaya nakakatakot na baka matuyuan ng tubig yung probinsya ng Tarlac pag nagkataon. So enough dun sa Pax Silica, at least diba meron kayong background na. Doon naman tayo sa mismong AI. Kapayapaan ng mundo sa pamamagitan ng AI, Pax Silica, yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, ang mundo ay papakilusin na ng AI. Think about that. Ngayon, gusto kong basahin sa inyo yung nakasulat muna
sa Genesis chapter 11 verse 2 to 3. Bago natin umpisahan yung ating pag-aaral, dito sa Genesis chapter 11 verse 2 to 3, ang sabi dito, noon ay iisa ang wika at pananalita ng buong mundo. Habang sila'y naglalakbay mula sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at doon sila nanirahan. Sinabi nila sa isa't isa, halina at gumawa tayo ng mga ladrilyo at lutuin natin itong mabuti. Ang ginamit nilang bato ay mga ladrilyo at ang kanilang mortar ay espalto. Ladrilyo yung bricks. Tapos ang sabi sa verse 4, halina't magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang tuktok ay aabot hanggang sa langit. Gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. So hindi pala nakakapagtaka kung ayaw ng mga tao ng kapayapaan ng Diyos. Maraming kapayapaan na naiisip ang mga tao Pax Romana, Pax Potentiam o Peace Through Strength, Pax Silica, napakadaming Pax. Pero wala kayong madidinig na Pax Christi o yung kapayapaan kay Kristo, wala nun. Kasi ang priority ng mundo ay yung sarili nilang magagawa at hindi ang magagawa ng Diyos. Ang sabi sa Genesis, yung project ng mga tao ay para makagawa sila ng pangalan sa kanilang sarili, para i-glorify yung kanilang sarili. Pero yung para sa glorification ng Diyos, wala nun. Hindi naiisip ng mga tao yun. At alam nyo ba kung anong sabi ng Diyos nung maitayo ito? Dito sa Genesis chapter 11 verse 6, basahin natin sa Ingles, The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Sabi ng Diyos, tingnan nyo, iisa yung lengguwahe nila. At nakapagtayo sila niyan. So ibig sabihin, wala nang imposibleng bagay na pwede nilang itayo. Kasi nga yan, naitayo nila Ibig sabihin, alam ng Diyos na sa mga susunod na henerasyon, sa mga susunod na panahon, gagawa pa ang mga tao ng mas imposible pa dito. Ng mga planong mas malaki pa at mas imposible pa kaysa sa Torre ni Babel. At tama naman ang Diyos doon, di ba? Kung hindi tama ang Diyos, biruin nyo yung mga ginagawa ng tao ngayon. Biruin nyo, ang tao ngayon nakakapunta na sa buwan. Nakakapagtayo ng mga lumulutang na satellite sa kalawakan. Biruin mo, sa isang maliit na device, sa isang maliit na kahon lang, pwede mo nang makausap ang buong mundo, makaka-video call mo pa, makikita mo pa mukhaan. At malalaman mo ang karunungan ng mundo sa isang pindot lang. So tama ba ang Diyos sa sinabi niya? Tama ka mo. Kahit nga sa digmaan isang pindot lang kaya mo nang pasabugin yung isang buong lugar kahit gaano ka pa kalayo So yan yung sinasabi ng Diyos na pag nagkaisa sila, lahat ng mga bagay magagawa nila. Mas imposible pa sa Torre ni Babel. Pero ang tanong, pinipigilan ba ng Diyos na gawin nila yon? Hindi. Hinahayaan ng Diyos na gumana yung tinatawag na law of cause and effect, na anuman ang ginawa mo sa buhay mo o sa mundo, meron at merong bunga yan. Meron at merong balik yan sa'yo. Kaya alam nyo, naniniwala ako na lahat ng mga nangyayari sa mundo ngayon, mga problema, mga pagdurusa, tao din naman ang may gawa nun, mga kababayan. Bunga yan ng ginawa ng mga tao. So kailan lang nakialam ang Diyos dito sa Torre ni Babel? Nag-interfere din naman siya Meron din naman siyang ginawa. At yun yung ginulo niya yung mga wika ng mga tao. Ang sabi sa Genesis chapter 11 verse 7, halina't bumaba tayo at guluhin natin ang kanilang wika upang hindi na sila magkaunawaan. Kasi nga naman, kung magkakalabuan yung mga tao sa mundo, mahihirapan silang mag-unite. At pag nahirapan silang mag-unite, hindi na sila makakabuo ng mas malalaking project nila, tama? Kung lahat ng mga tao sa panahong yon, iisa lang ang wika, iisa lang ang lengguwahe, lalo silang magkakaisa, lalo silang mag-unite. So pag nag-unite sila, lahat ng gustuhin nilang gawin, magagawa nila. At walang makakapigil sa kanila kung magkaisa na naman silang magrebelde sa Diyos. Tama? At pag nagkaisa sila na magrebelde sa Diyos, masusundan ulit yung dilubyo ng panahon ni Noe, baka mas matindi pa. Kaya para hindi sila magkaisa at mag-unite sa pagrebelde sa Diyos, binago ng Diyos yung wika ng mga tao. Nagkaroon ng mga Inchik, ng mga Pilipino, ng mga Amerikano, ng mga Ruso at iba't ibang mga lengguwahe. At okay din yun.
Kasi kung magsasama-sama lahat ng mga tao sa iisang lugar dahil magkakapareho sila ng wika, hindi makakalatan ng mundo, di ba? So yung pagkakaiba-iba ng lengguwahe, makakatulong yun para magkahiwa-hiwalay ang mga tao at makalatan ang buong mundo alinsunod doon sa original plan ng Diyos. Ano ba yung original plan ng Diyos? Kalatan ng lupa. Diba sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, magpakarami kayo at kalatan ninyo ang buong mundo. Paano kakalat kung magkakaisa? Centralize sa iisang lugar dahil pare-pareho ng wika. Diba? Nagkakaintindihan lahat So yung pag-iiba-iba ng wika, nakatulong yun para kumalat ang mga tao, maghiwa-hiwalay sila at makalatan nila yung iba't ibang panig ng mundo. Ang kaso, ang titigas ng ulo ng mga tao. Nakikita nyo naman ngayon, di ba? Gusto na naman ng mga tao na magkaisa lahat. Gusto ng mga tao ngayon world unity at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Parang gusto na naman ng mga tao na magtayo ng tore. At doon sa unity na yon, gusto na naman ng mga tao na lampasan yung hindi dapat lampasan at gumawa ng mga bagay na imposible. At ang ginagamit ng mga tao para gawin yon, technology, teknolohiya. Biruin nyo ha, nagsasalita ako dito sa kinaroroonan ko ngayon, pero kita nyo naman, pwedeng marinig yung sinasabi ko sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa dulo ng mundo, pwede akong marinig ng mga tao. At meron na rin mga app ngayon na itong sinasabi ko, o kung magsasalita man ako ng wikang Pilipino, pwede akong maintindihan ng mga Ruso, ng mga Inchek, ng mga Indiano, ng iba't ibang wika. Magkakaiba tayo ng wika, pero sa tulong ng teknolohiya, pwede akong maintindihan ng ibang lahi kahit gaano sila kalayo. Kumbaga, yung nangyayari sa atin ngayon, kakaibang version ng Torre ni Babel. Kasi dati nagkakaintindihan sila sa iisang wika. Ngayon, kahit iba-iba tayo ng wika, pwede tayo magkaintindihan di ba? At kung tutuusin, maganda naman talaga ito mga kababayan. Lalo na kung ang gusto mo is ipangaral ang salita ng Diyos sa ibang lengguwahe. Pwedeng-pwede mong gawin yon. Pero alam nyo, kahit anong ganda nito, meron pa rin itong dark side. At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Pero bago tayo magtuloy, gusto kong ma-realize nyo muna na sa panahon natin ngayon, yung mga fiction nagiging reality na. Tama? Yung mga fiction nagiging reality na ngayon. Sino sa inyo nakakaalala kay Dick Tracy? Si Dick Tracy, yung isang American fictional detective, way back 1931 pa yun Hindi ko na naabutan to pero napanood ko kasi to sa YouTube Way back 1931, merong isang American fictional detective na si Dick Tracy. At itong si Dick, nakikipag-usap siya sa overseas gamit yung kanyang relo. Biruin nyo nakikipag-usap siya sa relo noong 1931 po ito. So sinong mag-aakala na makaka-invento pala ang tao ng mga ganong klaseng relo ngayon? Diba? Dati sa isip lang yun imahinasyon lang ng tao. Pero ngayon, meron tayong mga Apple Watches, meron mga smartwatches. So yung ginagawa yung relo ni Dick Tracy na invento na ngayon yun. At meron pa yung The Jetsons. Ito naman yung nagvi-video call sila gamit yung kanilang relo. Ngayon, pag may nag-text sa'yo sa phone mo, pwedeng lumabas yung mukha nung nag-message sa'yo sa relo mo Diba? Pwede na rin yun Kahanga-hanga talaga. At halimbawa, gusto mong malaman kung gaano kadami yung mga tao sa Pilipinas. Tanungin mo lang yung relo mo, kung naka-smartwatch ka, sasagot yan. Sasabihin talaga sa'yo kung ilan ang tao sa Pilipinas. Minsan nga, pag natutulog ka sa gabi, paggising mo, sasabihin sa'yo ng relo mo, good morning, maganda ang tulog mo kahit hindi naman dahil sa ingay ng mga nagbibidyoke mong kapitbahay, di ba? Kaya yung iba, pinagpapalit yung mga relo nilang Casio para lang magkaroon ng smartwatch. Kasi nakaka-amaze nga naman yung mga smartwatches di ba? Napakaraming kayang gawin. At noong AD 175, panahon pa to ng mga unang Kristiyano, mayroong isang Syrian writer na nakaisip ng isang kwento tungkol sa mga sasakyang lumilipad. Ngayon, napakadami na nun. Di ba? At noong 1880, may isang kwento na may isang grupo ng mga scientists na nakagawa daw ng pagkain mula sa mga kemikal. Ngayon, meron na tayo mga plant-based na burger Di ba? Noong 1914, atomic bomb. Katang-isip lang yan sa libro ni H.G. Wells. Pero ngayon, meron na yan, mga malalakas na bansa. At nito lamang, 2001, 20 years or more than 25 years ago, kung alam niyo yung aklat na Space Odyssey,
May isang AI computer na kumukontrol ng isang buong spaceship at pinatay lahat ng mga nakasakay na astronaut doon. Ngayon, imposible ba yun? Kayang-kaya na ng AI yun. Kayang-kaya ng AI na makagawa ng gano'n ng marami. Kukontrolin ng AI yung eroplano at papatayin lahat ng mga taong sakay doon. Diba? Hindi na imposible yan. So itong mga sinasabi ko sa inyo, pampalipas oras lang to dati sa kwento. Pagtatawanan ka pa nga kapag sineryoso mo yung mga ganyang kwento lalo na yung mga religious group dati ng mga alien. Pinagtatawanan sila, di ba? Sasabihin pa sa'yo, bawas-bawasan mo kasi pagbabasa ng comics. Ngayon halos lahat naman yan naging totoo na Diba? Everything is possible using AI. So nagkakatotoo ngayon yung sinabi ng Diyos na binasa natin kanina. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. May imposible pa ba? Imposible pa ba? Hindi na. Yung imposible noon sa tao, hindi na imposible ngayon. So tama ang Diyos, di ba? Na ang mga tao gagawa ng mga bagay na parang imposible. At isang halimbawa nga niyan is yung ChatGPT, kung alam niyo yung ChatGPT. Napakahusay na robot ng ChatGPT. Yung Gemini, yung Grok, yung Meta, at marami pang iba. Napakatatalino ng mga AI na yan. Walang tanong na hindi kayang sagutin. Yung iba nga, nagkikwento pa ng problema nila sa ChatGPT. Diba? Nakikipagdebate sa Grok. Nanghihingi ng payo sa Gemini. Nagpapatulong sa Meta. Kaya yung iba sabi nila, naku po, ang AI na yan ang Antichrist. Yan ang mark of the beast. No, hindi ganun. Hindi naman demonyo ang AI Yung AI, isang uri lang yan ng technology na walang buhay. So paano magiging demonyo yan? Diba? Wala namang buhay sa sarili yan Alam nyo kung sino yung demonyo dyan? Yung mga taong nagpo-program at gumagamit niyan sa masama. Katulad din po yan ng ibang technology na pwedeng gamitin sa masama at sa mabuti. Nung na-invento nga yung TV may mga religion bawal manood ng TV dahil sa demonyo daw Hindi ganon. Ang TV mabuti kung gagamitin sa mabuti at masama kung gagamitin sa masama. The same with AI. But the television itself is not evil. Pwede kang manood ng mga Bible stories sa TV, di ba? Pwede kang matuto ng mga mabubuting kaalaman sa TV, di ba? So technology itself is not bad, but the people who used it for evil. Yun nga lang, ang problema, lahat ng teknolohiyang na imbento ng mga tao ginagamit sa kasamaan. Halimbawa, yung nuclear energy. Pwedeng gamitin ang nuclear energy para makapagbigay ng malinis na enerhiya. Pwede yang makapagpaandar ng submarine sa ilalim ng dagat kahit abuti ng taon yan. Kahit walang ahunan, hindi masisira ang submarine sa ilalim ng dagat dahil pinapalakas yan ng nuclear energy. Yun nga lang, sa kasamaang palad, may mga bansa ngayon na ginagamit ang nuclear energy para mangwasak ng ibang bansa. So ganun din yung AI mga kababayan. Pwedeng magdulot ng mabuti at pwede ding magdulot ng masama. Sabi nga ng founder ng Oracle ang AI daw ang pinakamagandang natuklasan ng science sa buong kasaysayan. Kasi kahit naman saan, malaking bagay talagang AI Kahit nga sa medicine di ba? Ginagamit ang AI para gamutin ang tao. Alam niyo yung spinal implant? May mga spinal implant na kontrolado ng AI gamit Bluetooth lang. Alam niyo ba yon? Mahirap kasi siyang ipaliwanag pero panoorin niyo to mga kababayan. Son groupe long. Hein? Oui, par le fauteuil derrière. Mais ça rentre dans le mec, alors c'est dans le mec. C'est encore plus là. Alors là, on se prend le siège. Nakita niyo yan? Bluetooth lang, nagko-connecta ang utak at spinal cord ng tao. Pwede pala yun So ganun kahusay ang AI. Yung iba nga, sa AI na lang nagtatanong kung anong gamot sa sakit nila Anong gamot sa ganito, anong gamot sa ganyan. At ngayon, meron din tayong tinatawag na mga robotic surgery, di ba? Kahit nasa ibang bansa yung doktor o yung surgeon, kaya niyang mag-opera gamit lang yung robot. Basta nakikita ka niya sa camera at saka sa internet,
tapos nakikita niya yung loob ng katawan mo, pwede na siyang mag-opera kahit nasa dulo pa siya ng mundo using AI. In short, lahat ng kaalaman sa mundo pwedeng mapa sa iyo sa isang pindot lang sa tulong ng AI. Minsan nga, pati pagdadrive ng sasakyan, AI na rin ang gumagawa di ba? Sa US, halimbawa sa US, makakakita ka doon ng robot na nagdi-deliver ng in-order mong pagkain. Hindi food panda yung nag-deliver kundi robot talaga. Makikita mo, naglalakad sa kalye, pupunta sa bahay nyo, i-deliver yung order mo. Tapos iiwan mo na lang yung bayad mo doon sa box na nasa likod ng katawan niya. Diba? Pero alam nyo, sa totoo lang, wala pa tayo sa pinakadulong karunungan ng mundo. Wala pa. Itong mga nakikita natin ito'y tip of the iceberg pa lang. Meron at meron pang mas kahangahangang mga bagay na matutuklasan ng mga tao sa paglipas ng panahon. Pero ito ang nakakatakot, mga kababayan. Pag nagkatotoo na yung sinabi ni Bill Gates. Anong sabi ni Bill Gates? Ang sabi ni Bill Gates, darating ang panahon na hindi nakakailanganin ng maraming trabahador sa mundo. Dahil karamihan ng mga trabaho nila, AI na ang gagawa. Yan ang nakakatakot dyan, mga kababayan. At ayon sa pag-aaral, posibleng umabot sa 400 million na manggagawa sa buong mundo ang pwedeng mawalan ng trabaho kapag talagang nag-boom ang AI sa ating mundo ngayon. Siyempre, kung ikaw naman ang may-ari ng kumpanya, anong pipiliin mo? Di dun ka na sa mas konti ang pasasahurin mo o dun sa talagang wala kang pasasahurin. Tapos mas maayos pa yung trabaho kasi robot na yung gumagawa. Mas eksakto at mas kalkulado. At wala pang day off wala pang break time. So mamamaximize ng husto yung oras nang hindi ka gumagastos ng malaki o nagbabayad ng tao. At itong mga malalakas na bansa sa mundo like USA, Russia, China, Japan, etc. Hindi na sila nagpapagalingan sa lakas ng armas. Hindi na. Alam nyo kung saan sila nagkokompetensya na ngayon? Meron ng tinatawag na AI arms race. Paunahan sa pagbuo ng pinakamagaling na AI sa buong mundo. Pag nasa iyo na ang pinakamagaling na AI, pwede mo nang makontrol ang buong mundo. Pwede kang manalo sa digmaan pag nasa iyo na ang pinakamagaling na sandatang pinakikilos ng AI. At yan ang delikado dyan, mga kababayan. Yan ang dark side niyan. At bibigyan ko pa kayo ng isang halimbawa ng dark side ng AI. Yung AI kayang pahinain ang kakayahan ng tao na mag-isip. Dati, di ba, nung mga elementary tayo, pinag-aaralan natin yung multiplication table. Kakabisaduhin mo yung multiplication table. Ngayon, hindi mo na dapat gawin yun. Sabi nga ng mga kabataan, mag-aaksaya ka lang ng brain cell kapag pinabisado mo pa yung multiplication table. Di ba? May calculator naman, may AI naman, may cellphone, no? Di ba? At kahit yung mga piloto, yung pagpapalipad ng eroplano, yung iba nakaasa sa AI Dati, bago ka matutong magpalipad ng eroplano, dapat marunong kang tumingin ng direksyon ng hangin. Dapat marunong kang mag-calculate ng konsumo ng gasolina. Dapat marunong kang sumukat ng distansya sa mapa. Dapat alamin mo yung talagang mano-mano Dapat alamin mo mano-mano yung ruta na liliparin mo. Ngayon hindi mo na kailangan nun. Meron ng mga iPad ang mga piloto na nakokonekta sa GPS. Through GPS, makikita mo na yung eksaktong lokasyon ng eroplano, yung taas ng lipad, yung bilis, yung kondisyon ng panahon, yung direksyon ng hangin. At kahit yung mismong paliparan na may gasolinahan at may restaurant sa tabi, makikita mo pa. Diba? Yun nga lang, aminin natin sa hindi, nagiging tamad ng mga tao. Tama? Yung mga estudyante, imbis na nagre-research at nag-aaral, gumagawa ng assignment ng sila lang, uutusan na lang nila yung AI na magsagot ng assignment nila o gumawa ng essay. Okay na, original na yon, hindi na kopya yon. Ang tanong, paano pag naging tamad ang mga tao sa mundo? Alam nyo kung ano mangyayari pag naging tamad ang mga tao sa mundo? Magiging Sodoma at Gomora ang buong mundo. Ito, pakinggan ninyo. Dito sa Ezekiel chapter 16 verse 49. Narito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Kapalaluan, hayamuan sa tinapay, at ang malabis na kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae. At hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. Nakita nyo? So, that is the dark side of AI. Kapag ang buong mundo is umasa na lang dyan. Ano pa? Ano pang dark side ng AI? Ang AI pwede din gumawa ng deepfake. Yes, ito ang isa sa mga pinakadelikadong kayang gawin ng AI. Ano yung deepfake?
Yun yung mga video at mga audio na hindi mo malalaman na peke pala. Pwede nilang gayahin ang boses at itsura ng kahit na sinong tao sa mundo ng walang pagkakaiba. And the darker side is, kaya nilang gayahin kahit yung mga namatay na. Sa US, meron ng isang lalaki na matagal ng patay pero lumitaw pa sa hearing sa korte. Yes, may isang AI-generated video na ginawa, siyang siya, at nagsalita o pinayagang magsalita sa loob ng korte kahit matagal na siyang patay. Ito, panoorin nyo. An AI-generated version of a road rage victim speaking during his killer's sentencing continues to turn heads. It's believed it may have been the first time that AI has been used for a victim impact statement ever. Unthinkable happening in an Arizona courtroom. To Gabriel Horcasitas, the man who shot me. It is a shame we encountered each other that day in those circumstances. Victim Chris Pelkey speaking directly to the man accused of killing him at his sentencing. Technology. See? Ginamit yung kanyang mukha, yung boses, para maghatid ng message dun sa taong pumatay sa kanya. And that is the most advanced way of spiritualism. Spiritualismo yan, mga kababayan. At kasuklam-suklam sa Diyos yan. Meron ka lang lumang video, voice record ng namatay mong kamag-anak, pwede ka nang gumawa ng AI ng kopya ng yumao Gayang-gaya. Boses, mukha, pati paraan ng pagsasalita at pagkilos. Isipin nyo lang, bago matulog yung bata, sasabihin niya, lola niya patay na. Sasabihin niya doon sa lola niya, lola, basahan mo nga ako ng kwento. Tapos may hologram ng lola niya na namatay, lalabas. Kwentuhan siya ng bedtime stories na parang buhay na buhay. Yes, technology lang yon, pero isipin nyo naman kung gano'n nakakakilabot nun, di ba? May ganun ba sa Biblia? Meron. Naalala nyo yung nagpunta si Haring Saul sa mangkukulam sa Endor? Sabi ni Haring Saul, palabasin mo si Samuel para makahingi ng payo sa kanya. Patay na si Samuel. Kung sa panahong ito, kayang-kayang gawin ng AI yun. Kahit patay na si Albert Einstein, kaya ng AI na gumawa ng eksaktong itsura, pananalita, pagkilos ni Albert Einstein, using all the available data na tungkol sa kanya. Ngayon, meron nga nangongolekta. Ito, mag-ingat kayo mga kababayan. Meron ngayon nangongolekta ng eye scan. Kukunin yung scan ng mata mo. Diba? Kinokolekta nila yan, nagbabayad sila paano pag namatay ka? Pwede silang bumuo ng kaparehong tao mo gamit yung mismong eye scan at fingerprint mo. So patay ka na, ninanakaw pa yung identity mo. Diba? At tandaan nyo, yung mga ganyang technology, hindi naman humihina yan Taon-taon, mas lalong gumagaling ang AI. Doon sa pinanood natin kanina, ginamit yung mukha at saka yung boses para maghatid ng mensahe doon sa taong nahatulan na pumatay sa kanya. Yung iba nagbibiro, hindi kasi kahit naman AI yan, sablay pa rin gumawa yan. Yung iba nga, 6 ang daliri di ba? Minsan nga 2 yung braso Well, sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, habang dumadaan ang mga panahon, lalong nagiging mahusay ang teknolohiya. Kaya darating ang time will come na maging perfecto na rin ang AI, mga kababayan. Ngayon, balik tayo dun sa Genesis. Sa Book of Genesis chapter 2, verse 16 to 17, babasahin ko po ito. At iniutos ng Panginoong Diyos sa tao na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Datapot sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. May napansin ba kayo dito mga kababayan? Itong punong ito ay puno ng kaalaman. May kaalaman o knowledge itong punong ito. Pero hindi lang ito mabuting kaalaman. Meron din itong taglay na evil knowledge. Ang sabi ng ahas kay Eva, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyan, madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Nag-o-offer ang diablo kay Eva ng uri ng kaalaman na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para maging katulad ng Diyos. Ngayon, hindi pa ganun din yung direksyon ng AI? Isipin nyo, unti-unting inilalagay ng AI sa kamay ng tao ang lahat ng mga karunungan at kaalaman sa mundo.
Isang pindot mo lang, lahat ng impormasyon sa mundo mapapasa kamay mo na. Parang yung sinabi ng ahas kay Eva, kainin mo lang ito, isang kagat lang. Lahat ng kaalaman, masama't mabuti mapapasayo para kang Diyos. So ganun din ang AI, mga kababayan. Well, hindi ko sinasabi hindi ko sinasabi na masama ang AI. Ang punto po dito ay yung motibo ng tao kung bakit niya ginawa itong teknolohiyang ito. And going back to Pax Silica, peace through silicon, gusto ng mga bansa sa mundo na umasa ang sangkatauhan sa AI. Tanong, tama ba yun? Yes, maganda yung naitutulong ng AI. Marami siyang purposes o marami siyang use. Pero anong motibo behind that? Ano yung talagang target? Ang target, dumating sa punto na ang buong mundo ay nakaasa na sa AI. Ang buong sangkatauhan ay nakaasa na sa AI. At pag nangyari yun, mas marami ng pahinga ang tao kaysa sa trabaho. Maraming mawawalan ng trabaho. Kasi robot na yung kikilos eh. So ang mangyayari, magiging Sodoma ngayon ang mundo pag ganon. Diba? May kasabihan nga tayo, ang isip na walang ginagawa ay pabrika ng dyablo. Sa iba, ang isip na walang ginagawa ay palaruan ng demonyo. So habang parami ng parami ang mga gawaing ginagawa ng AI para sa tao, dumadami din yung libreng oras ng mga tao. Mas nagiging maluwag ngayon ang isip ng mga tao kasi wala silang masyadong ginagawa eh. Mas dumadami ngayon yung space ng utak nila para sa paggawa ng masama. Yung mga kabataan, mas dumadami din yung time para maglaro ng Call of Duty, Grand Theft Auto, Roblox, ML at iba't ibang mga napaka-realistic na mga virtual games. So anong nangyayari? Dumadami din yung natututunan nila na hindi maganda. Ang totoo kung papakinggan nyo nga yung sinabi ni Elon Musk noong 2014. Ito si Elon Musk, kilala nyo siya? Si Elon Musk, siya mismo ay ang negosyo niya ay AI. At siya ang pinakamayaman tao ngayon sa buong mundo. Pero anong sabi niya? Yung mga nag-invento ng AI para silang nakikipag-usap sa demonyo. With artificial intelligence, we're summoning the demon. You know. Yes, madaming mabubuting maitutulong ang AI sa medisina, sa transportasyon, sa scientific research, sa education. Pero naisip niyo rin ba na ang AI ay parang isang puno ng pagkakilala ng masama at mabuti? Kung si Satanas mag-aan yung robot, sasabihin sa'yo ni Satanas, pindot ka lang, lahat ng kaalaman sa mundo ibibigay ko sa'yo. Both amazing knowledge and evil knowledge malalaman mo. Parang yung inalok niya kay Eva, kumain ka lang, tumikim ka, lahat ng karunungan ng Diyos malalaman mo, masama't mabuti para kang Diyos. Delikado ba yun? Napakadelikado nun. Bakit? Kasi pag naniwala ka na napakahusay ng AI at alam lahat ng AI, diyan ka na aasa. Yung iba nakakalimutan na ang AI ay pinagsama-samang kaalaman ng buong sanglibutan. So ang karunungang nai-impart sa kanila ay karunungan ng sanglibutan. At ano ang sabi ng Biblia sa karunungan ng sanglibutan? Santiago 3:15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa langit, kundi sa sanglibutan, makalaman, may sa demonyo. Inglisin nga natin yan sa James chapter 3 verse 15. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. See? O paano kung nagtiwala ka sa AI? Lahat ng karunungan ng AI natutunan mo without knowing na karunungan ng sanglibutan yon. Kasi pinagsama-samang karunungan ng sanlibutan ng AI eh. At ultimo yung doktrina ng Biblia. Kayang-kaya ng AI na palabasing mali. Ako, danas ko yan eh. Kinakausap ko yung ChatGPT nung isang araw. Abay, pinipilit ng ChatGPT yung maling aral. Bakit? Kasi ang sinusundan ng ChatGPT ay kung ano yung popular na paniniwala ng mga malalaking relihiyon ngayon sa mundo. So kung ibubuhos mo yung tiwala mo sa AI, delikado yun. Kaya ang payo ko sa mga nagtatanong, sabi ko, pag pinag-uusapan ay salita ng Diyos na, magsaliksik ka sa Biblia. Huwag kang magtanong sa AI. Kahit kung magtatanong ka man sa AI, dapat may Biblia ka pa rin sa tabi mo. Bakit? Kasi binabago ng AI yung mga salita sa Biblia eh. Alam nyo ba yun? Binabago ng AI yung mga nakasulat sa Biblia. Minsan mag-iimbento pa yan ng salita sa Biblia kahit hindi naman yun yung nakasulat. Ang inilalagay niya doon is yung kung ano yung nauunawaan ng robot doon sa interpretasyon ng Biblia.
So yun ang pinakadelikado doon mga kababayan. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa teknolohiya ng mundo ngayon. Yan ay parang punong kahoy ng masama't mabuti. Hindi lang mabubuting karunungan ang ibibigay niyan. Pakakainin ka din yan ng mga masasamang karunungan. Ulitin ko po hindi ko sinasabing galing sa Diablo ang AI. Hindi naman ang Diablo ang lumala sa puno ng pagkakilala lang mabutit masama Diba? Ang Diyos naman ang lumalang dun sa puno na yun Pero ginamit yung puno na yan, ginamit yan ni Satanas para siluin si Eva. Tama? Kaya dapat alam mo kung paanong gagamitin yan. Tandaan nyo, may dalawang puno sa gitna ng Eden. Puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. At yung isa punong kahoy ng buhay. Dapat, mas priority pa rin natin yung punong kahoy ng buhay. Huwag kayong tumulad kay Adan at kay Eva na mas piniling kainin yung ipinagbabawal na karunungan kaysa kainin yung bunga ng buhay. Dapat mas priority ninyo ang buhay kaysa sa karunungan. Hindi masamang gumamit ng karunungan o gamitin ang karunungan. Pero kung dahil dyan, mawawalan ka ng buhay na walang hanggan, wag na lang. Gamitin mo ang karunungan sa tama. Gamitin mo ang karunungan para magbigay ng buhay sa iba. Pero kung gagamitin mo ang karunungan para manloko, sirain ang ebanghelyo, manlamang sa kapwa, maging tamad ang mga tao, wag na. Ikaw lang din ang mapapahamak, pati yung kapwa mo tao At pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mas mabuti pa rin yung mag-aral ka ng mano-mano. Kabisaduhin mo yung Biblia, mano-mano, kaysa iasa mo sa AI. Minsan yung mga pastor gumagawa ng sermon gamit AI Kaya ang nangyayari, may naituturo silang salungat dun sa aral na pinaniniwalaan nila. Kasi ang nag-compose nun AI syempre, tiwala sila, hindi nila alam na may naisingit na mali doon. At ito pa ang pinaka-darker side ng pag-asa sa AI, mga kababayan. Ito yung pinaka-darker side niya. Paano kung mag-crash ang internet? Paano kung mag-crash yung internet? Paano kung may sumabotahe sa network? O masira ang mga data centers na ginawa ng mga tao? Paano kapag bumagsak ang computer system ng isang gasolinahan o isang tindahan? Madalas wala naman silang nagagawa, di ba? Hindi makapagbenta, hindi makapag-process ng bayad. Hinto ang buong operasyon. Kasi nakaasa sa computer at saka sa internet. So isipin ninyo kung anong mangyayari kapag dumating ang panahon na halos lahat ng sistema sa buong mundo ay nakaasa na sa internet. At lahat ng AI ay nakaasa sa internet at sa kuryente. Paano kung isang araw bumagsak ang power grid? Paano kung magkaroon ng malawakang cyber attack na magpatigil sa internet? So paralyze ang buong mundo, di ba? Wala nang magdi-deliver ng pagkain. Hindi nagagana yung mga negosyo. At ang resulta niyan, matinding global outrage, panic, pag-aalsa. O paano yung mga taong hindi nabubuhay ng walang libangan? Mga taong hindi nabubuhay ng walang social media, mag-aaklas yun. Magkakagulo ang buong mundo. Imagine this. Your bank balance has dropped to zero, your secret data has been wiped out from servers, stock prices are going crazy, trains aren't running because the control rooms don't work, airports are not operating because their computers have been knocked out, you can't drive anywhere because the traffic lights are stuck on red, there's no internet because power routers have been destabilized. Within a matter of hours, your entire country plunges into chaos and you don't even know who's behind it. This is not the story of a movie or a possibility in the distant future. This could happen today in real life. The question is, how are we going to stop it? Baka may magtanong, ibig mo sabihin, brother, hahantong tayo sa ganong sitwasyon? Hahantong ba ang mundo sa ganong sitwasyon? Alam nyo, kung ako tatanungin nyo, hindi ako naniniwala na hahantong tayo sa ganong sitwasyon. Bakit? Dahil bago mangyari yon, darating na si Jesus. Yun ang paniniwala ko. Bago mangyari yon, darating na si Kristo sa mundo. Ang paniniwala ko, bago dumating sa punto na ang buong mundo ay nakaasa na lang at pinakikilos ng AI, bago mangyari yon, darating muna si Kristo. Ang sabi ni Kristo, paiikliin ang panahon ng kapigatian. Dahil kung hahaba pa yan at magiging sukdulan, wala nang makakaligtas. Remember ang sabi ni Haring Solomon, the more knowledge, the more sorrow. So bago dumating sa sukdulan na ganun, darating muna si Kristo. Hindi naman kasi sinabi ni Kristo na, oy, darating ako pag bagsak na ang mundo. Ang sabi niya, sa Lucas chapter 17 verse 26, kung paanong nangyari noong panahon ni Noe,
ganun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang mga tao noon ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagtatanim at nagtatayo. Sa madaling salita, patuloy na normal yung buhay. Yun nga lang, hindi nila inaasahan yung pagdating ng paghuhukom. Sa panahon din ni Lot, ganun. Patuloy silang bumibili, nagbebenta, nagtatanim, nagtatayo. So, ibig sabihin, ang buong mundo normal. Normal na nagpa-function sa pagdating ni Kristo. Hindi siya darating sa oras na gumuho na ang buong mundo dahil nakasalig na lang sa AI o sa internet. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid, mga kababayan? Kasi alam nyo, kung hindi darating si Kristo bago dumating sa punto na bagsak na ang mundo, kawawa lahat ng tao. Kilala nyo ba si Haring Nebuchadnezzar? Ilan ba bumagsak si King Nebuchadnezzar? Nung time na nasa rurok na siya ng kanyang kapangyarihan, na nasa summit na siya ng kanyang kapangyarihan, doon siya bumagsak. Ang sabi sa Book of Daniel, ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo, na pinakaupuan ng kaharian sa pamamagitan ng kalakasan ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan? So, nandun siya sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Pero anong nangyari sa kanya? Bigla siyang bumagsak. At sa kanyang pagbagsak, nabaliw siya. Kasi napakalakas ng paglagpak niya Diba? Nabaliw siya, nawala siya sa katinoan. At yung dating pinakamakapangyarihang hari sa mundo, ay naging parang hayop na kumakain ng mga damo. So sa ating panahon, kung tuluyang aasa ang mundo sa teknolohiya at sa internet, biglang nawala ito, yung nasa summit na yun talagang ang mundo is nakaasa na lang sa internet, nabubuhay sa internet. Kumbaga ang hininga ng mundo ay nasa internet na lang. Paano kung biglang lumagpak, nawala yung internet, nawasak ang network, na-hack, nagkaroon ng mga cyber attack dahil sa kabaliwan ng mga bansa, o biglang lalagpak ang mundo, magiging katulad siya ni Haring Nebuchadnezzar. At maraming tao ang masisiraan ng bait. Magkakagulo ang mga tao, magpapatayan ng mga tao. Yun nga lang isang araw na walang Facebook sa Pilipinas biruin niyo yun kung ganong nababalo ng mga tao, di ba? So isipin ninyo kung mawalan ng internet sa buong Pilipinas kahit isang araw lang. Gaano kadaming negosyo ang titigil? Gaano kadaming serbisyo ang mawawala? Gaano karaming sasakyan ang maaapektuhan, pati mga eroplano. Kaya, alam nyo ako, naniniwala ako na hindi hahayaan ng Diyos na umabot sa ganon. Ang dadatnan ni Kristo ay isang mundo na nabubuhay ng normal, pero hindi ibig sabihin nun, maayos ang mundo, no? Hindi ibig sabihin na normal yung takbo ng pamumuhay ng mga tao, maayos ang mundo, no? Bago dumating si Kristo, bagaman normal pa rin ang sistema ng mundo, dadaan pa rin ang sangkatauhan sa tinatawag na Great Tribulation. Mayroong Great Tribulation na nangyayari. Isang maikling panahon kung saan ibinubuhos ng Diyos ang 7 huling salot sa lupa. May matitinding sakuna na mangyayari hindi lamang sa kalikasan kundi sa politika. So normal ang sistema, normal ang pamumuhay, pero may matitinding kaguluhan sa kalikasan at sa politika. Sa gitna nun, biglang darating ang Panginoong Hesus. So yes, maganda ang technology. Maraming tulong ang AI. Pero basta gawa ng tao, may dark side yan. Dahil sabi nga sa Biblia, ang puso ng tao ay likas na masama. Pero kung nilinis na ng dugo ni Kristo yung ating puso, kahit tao pa ang gumawa ng technology, hindi mo maiisip na gamitan niya ng masama o gamitin sa masama. Diba? Kasi nilinis ng Diyos yung puso mo sa pamamagitan ni Kristo. So habang may pagkakataon pa tayo ngayon, gamitin natin ito bilang pagpapala, hindi sumpa. Gamitin natin ang technology para maipangaral ang ebanghelyo at maabot ang mas marami pang mga tao. Gamitin natin ito bilang kasangkapan lang ng Diyos. Gamit lang yan. Hindi na para dito tayo magbuhos ng buo nating tiwala at ipagpalit natin yung karunungan ng Diyos sa karunungan ng AI. Hindi dapat mangyari yun, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-like sa videong ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button sa baba at yung bell na lalabas. At kung meron ka namang tanong, pwede mo kaming bisitahin sa aming Facebook account, The Blessed Reader. Always take care, kabayan!